Hello and hello. I hope na okay po kayo diyan, no? Nasa maayos kayo na kalagayan and another welcome again sa ating YouTube and TikTok channel, Sir Jarrell. And once again, this is Pastor Arnold and sa ngayon, no, I would like to announce na meron na po tayong TikTok shop, no? Kung meron po kayong magustuhan, no, you can pwede nyo pong i-click yung aking mga link diyan, yung showcase, no, yung basket na may showcase, no? And pwede po kayo magpili ng products and also you can also go sa aking profile, no? Sa profile na TikTok profile sa Sir Jarrell TV, and then you can see there sa baba merong yung mga photos ko, yung mga videos, and then also merong natawag dyan na showcase. You can click the showcase and you can choose, no, mga products dyan, especially itong ginagamit ko nandyan, no, sa pinakababa. Tingnan nyo lang, no, na this is a J1 wireless microphone, and also may libro dyan yung libro ni Chinkitan, no? Mayroong mga libro dyan ni Chinkitan na personally selected ko yung mga products na magagamit natin sa ating ministry, magagamit sa mga nagsisimula, no, kagaya nitong mic nito, magagamit sa mga nagsisimula mag-vlog, nagsisimula ng mga videos sa YouTube, sa TikTok, no, nagsisimula mag content creator. This mic is very good, no. Tingnan niyo na lang diyan, and it will help us, no, because this ministry, it will help me personally, because this ministry is self-supporting ministry. Wala po tayong mga sponsors in this ministry, but our purpose is to preach the word of God through social media, mga kapatid, no. And once again, this is Pastor Arnold, no. And as a previous, no, as a review sa ating mga natutunan, no, natutunan natin last week, inintroduce natin ang God, the God of the book of Genesis, no. He was called Elohim, no. He was called with many names, but also particularly he was Elohim. Ang meaning ng Elohim in the Hebrew word is specifically he is the strong ones, or the self-existing, all-powerful, no? The God is the creator of everything who existed, no? He is existed, and nakita din natin diyan yung tatlong bagay, no, na na-learn din natin sa Book of Genesis, yung mga tatlong bagay na may panalangin galing sa Diyos, no? Three things that God specifically blessed in the book of Genesis, no? Number one diyan, yung the animal life. Number two, God blessed the human life. And number three, God bless the Sabbath day, no? Kung gusto niyo ng detalyado, tingnan niyo na lang doon sa aking meron akong na-upload na full version doon sa aking video sa YouTube channel naman, no? So now, we will continue our study. We will learn and we will now discover, no? Ang tanong naman natin ngayon, Pastor Arnold, uh, what or who God is by His Word. Sino baga ang Panginoon? No? Paano natin makikilala ang tunay na Diyos? Di ba? Na learn natin nung previous natin na lesson about the three things that God blesses. Na learn natin that God, yes, God is one, but He revealed, nagpadayag ang Diyos, siya ay nagpakita sa atin sa tatlong persona, no? Tatlong persona, no? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. So we believe in the triune God. That's why he introduced siya sa book of Genesis as Elohim, the plural God, no? And also, we learn about yung mga bagay na bless niya, no? Ngayon ang na-learn natin. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin, no, I will bring you sa isa tema na God and His Word, no? Ang Diyos at ang kanyang salita, no? Ang Diyos o ang iyahang pulong, no? Forgive me for
ginagawa ko po na I am trying my best to speak bilingual, no? English, Tagalog, and Bisaya kasi marami po tayong mga viewers, lalong-lalo na sa TikTok na Tagalog. And dito po sa amin, no, dito sa Davao del Norte, Bisaya kaayo mi din eh. So, ang dalon ko kamo diya sa tema, no? Sa tema nga kinsa man ang Dios o ang iyang pulong, no? Because kita nagapangutana kita, nagapangita kita sa Dios kung kinsa ang Dios, mga kaigsunan, no? Let me first read our text, no? Makita na to diya sa Genesis, dili ta mo layo, no? Nagsugod ta sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3, no? And now let's go sa atong 1 and 2 last time. Now we will look at sa Genesis chapter 1 verse 3. No, tingnan natin. Sino baga ang Panginoon, no? Ng Biblia, no? Yan ang ating tema ngayon dahil maraming nagpapakilala, maraming mga preachers na nagsasabi kung sino ang Panginoon. Pero ang mahalaga, mga kapatid, mga kaigsuunan, kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Yan ang pinaka-importante. Kung ano ang sinabi ng salita ng Panginoon natin. Okay? Okay, let's read our text. Okay? Mababasa natin ito, una natin sa Genesis, sa book of Genesis, chapter 1, verse 3. Okay? Sa English, sa King James Version, ito naman ang masasabi. Mababasa natin. And God said, let there be light, and there was light. No? And sa Tagalog, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. Okay? Basahon na to sa Bisaya, mga kaigsuunan, no? Sa atong mga kaubanan nga Bisaya, mao kini atong mabasa diya sa Genesis chapter 1 verse 3. Og miingon ang Dios, mahimo ang kahayag og dinha ang kahayag. So diyan nato makita nga ang Dios, mga kaigsunan, sa sinugdanan in the very beginning, no, of creation, God demonstrate His power by His creating everything that we see by His word. Pinaagi sa iyang pulong. Gi-create at nilikha ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid, no? Diyan ganyan ka-powerful ang salita ng Panginoon. Diyan gi-demonstrate ng Panginoon kung sino siya, no? Makikilala natin ang tunay na Diyos pamamagitan sa kanyang gawa, mga kapatid. Kasi makita natin, mga kapatid, we can make a comparison, mga kapatid, no, between sa Diyos-Diyosan at tunay na Diyos, dahil ang mga idols, makikita natin, mga kapatid, no, na sila ay gawa sa kahoy. Di ba? Sila ay may mata, apan hindi sila nakakakita. Sila ay may ilong, hindi man sila makakaamoy. No? Kung ano, buhat-buhat sila ng mga tao. Pero ang Diyos na mababasa natin dito, sa banal na kasulatan, ang Diyos ay ang kanyang salita at ang kanyang salita ay makapangyarihan. No? Gamhanan ang pulong sa Diyos o ganyahang pag-create niya, gisulti niya. No? Pagsulti niya, nahimo ang tanan ng mga butang, mga kaigsunan. Everything nga makita nato dinhi sa kalibutan, gisulti lamang sa Diyos. No? One by one, kung mo nang basahon through and through diya sa Genesis. No? And then, except lamang sa tao. Kaya ang tao, according sa Genesis chapter 2 verse 7, giumol sa kamot sa Dios o gibugahan sa iyang kinabuhi. So, exception ang tao diha, no? Exception. Walay labot ang tao diha sa gihimo sa Dios, pinaagi lamang sa iyang pulong, no? Kay ang tao gihulma niya pinaagi sa iyang imahe ug iyang gihulma sa iyang kamot, no? Giforma niya ug iyang gihuipan, mga kaigsunan. That's the difference sa tao o sa uban nga mga creation, mga kaigsunan. Tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi sa iyang baba. Diyan nato makita nga ang pulong sa Dios gamhanan, no? O ang pulong sa Dios iyaha ka ng pulong, mao bitaw-bitawag nga pulong sa Dios, no? Kaya adunay usahay makita nato madunggan mabatian nato nga kung wala kamo sang Biblia. Kung wala kami nga church, wala kami nga particular religion,
wala ka mo Biblia. Nakalimot sila mga kaigsunan nga sa sinugdanan kinipulong sa Dios. Dili kinipulong sa tao, dili kinipulong sa iglesia, dili kinipulong sa bisan kinsa, kundi pulong nga pinag-iyahan sa Dios nga nagpadayag. Diyan nato makita that God created and demonstrates His creation by the power of His Word. No, sabon nato mga kaigsunan, no? Gipakita sa Dios, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, mga kapatid. No, diyan nato makita, no? And ikaduha nga makita nato dinhi, ikadalawa na makita natin sa Word of God, mga kapatid. The Word of God will come and will bring unto us fruitful. Yan ang pagkatandaan natin mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, itong salita ng Panginoon, itong Bible mga kapatid, ay salita ng Panginoon at magbibigay sa atin ng bunga. Okay? Let's read mga kapatid. Basahin natin sa Book of Isaiah. Okay? Isaiah chapter 55. Tingnan natin, ha? Isaiah chapter 55. No? Dito natin mababasa sa Isaiah chapter 55. Basahin natin sa Book of Isaiah chapter 55. Tingnan natin, ha? Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 verse 11, mga kapatid. Okay? Sabi dito sa English, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth, shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things where I sent it." Sa Tagalog, mga kapatid, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kalulugudan ko at giginhawa sa bagay na aking pagsusuguan. No, magiging kaginhawaan sa bagay na kanyang pagsusuguan. No? God will prosper the people who bring His Word. Pagpapapalain ng Panginoon ang nakikinig at nagpapalaganap ng kanyang salita. No? Panalanginan sa Diyos mga kaigsuunan ang mga tao nga nagpalapnag sa iyang pulong o nagapaminaw sa iyang pulong. Dili niya pasagdan ang iyang pulong mga kaigsuunan. That's why God's Word will bring us to a fruitful, no? Everything that God said will bring forth. Tanan nga isulti sa Dios matinuod, no? Tiya ta makita, no? Nga ang atong Dios buhi nga gipangalagaran, no? Dili siya Dios nga murag sama sa bato, no? Sama sa dagway sa bato, dagway gikulit, no? Ang uban maingon nga dili man ni siya idolatry, no? Kay dipinta mo naman amo ni, no? That's why there is difference sa ilang playing of words, no? They are playing the words, mga kaigsunan. When you face diya sa statue, that is an idol. But when you face a painting, that is an icon. So that is not an idol for them, ang kanang nasa painting. But still, it's the same idolatry, mga kaigsunan. Ayaw ka mo palimbong niya na. Kay kana siya, idolatry ang tawag niya na sa Biblia. And kana sila, may mga mata, may mga pandungog, apan dili makadungog, mga kaigsunan. Wat ang atong Ginoo diri, ang iyang pulong, ingon nga, ang akong pulong dili makawang. No? Sabi niya dito, pangako niya, ang aking salita na lumalabas sa aking bibig ay hindi babalik sa akin na walang bunga. May bunga pala ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Nagkakaroon ito ng bunga, no? Yan ang mga bunga ng Holy Spirit, no? Yan makikita natin sa ating buhay. Di ba? Yan ang peace, love, joy, long suffering, so on and so forth, mga kapatid. Nagbubunga ang salita ng Panginoon. Pangatlo na makikita natin sa salita ng Panginoon para makilala natin siya ng mabuti
Pagkatandaan natin, God's Word created the world. Ang salita ng Panginoon ang naglikha ng bagay dito sa mundong ito. Hindi lang itong daigdig na ito, kundi lahat ng universe na makita natin, no, ay created by God. No, yan ang makikita natin diyan na kahit ano, 'di ba mga kapatid, nakita natin, maobserbahan natin, kahit gaano ka-advance ang technology natin, palaki ng palaki. We started from the small telescope, no? From a big telescope hanggang sa mga satellites natin. Sabi ng mga scientists, the universe is continually expanding. Pero hindi, mga kapatid. Dahil ang creation ng Panginoon ay napakalaki at napakalawak na hindi pa kayang abutin ng mga scientists, mga kapatid. They cannot disprove God, mga kapatid. That's why, makita natin that God created the world, no, by His Word. Okay, let's read, mga kapatid. Basahin na naman natin sa kanyang salita. Makikita natin diyan sa Book of Hebrews chapter 11. Okay? Sa Book of Hebrews chapter 11, Book of Hebrews chapter 11 verse 13. Ito ang ating mababasa. Okay, sa verse 13. Ano siya din? Okay, Hebrews, okay. Chapter 11, no? Sabi dito, no? These, having faith in the promise and seeing afar off, were persuaded of them, embraced and confessed that they were strangers and pilgrims of this earth. No, sabi dito, 'di ba? Sa English. And verse dito sa Tagalog, sabi, ayon sa pananampalataya, nang matay ang lahat ng mga ito at hindi kinamatayan ang pangako, ngunit kanilang makikita at matatanaw mula sa malayo at kanilang ipapahayag kanila ang pawang taga-ibang bayan at mang lalakbay sa ibabaw ng lupa. Okay? Diyan natin makita, no, ang faith ng tao, mga kapatid, that was created, no, kung titingnan natin, created according to the word of God, mga kapatid, no? Okay, ito, tingnan pa natin, isang verse pa, papatunayan natin, mga kapatid, no? Hebrews chapter 11 verse 3. Yan, no, kanina verse 13 yun, ito verse 3. Tingnan natin. Through faith, we understand the world were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are do appear. Okay? Sa Tagalog, sa pananampalataya, ay natatalastas natin ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa't nakita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sometimes, mga kapatid, we need the guidance of the Holy Spirit. We need faith. Kailangan natin ng pananampalataya. Gikinahanglan nato ang pagtuo aron kita makasayod o makasabot sa pulong sa Dios. Ang katong nagtuo sa Dios o ang nagtuo sa pulong sa Dios, makasabot nga ang kalibutan di ay gimugna, tinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Napakagandang words, mga kapatid, na malaman natin at makikilala natin ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na nag-create sa atin, ang kanyang salita ay makapangyarihan. At yan ang naglalang at nagtatag ng sanlibutan, mga kapatid. Napakaganda. Ikaapat na makikita natin sa salita ng Panginoon. What is God? Who is God? Sino baga ang Diyos at ang kanyang salita? God's word will remain forever. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay mananatili. Tingnan natin. Tingnan natin sa Matthew
Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, verse 35. Okay, sabi dito mga kapatid, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Simple kayo mga kaigsunan, ingon sa Tagalog. No, ang langit at ang lupa ay lilipas. Di ba? Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. No? Yan ang pinaka fundamental sa banal na kasulatan mga kapatid, na lilipas ang lahat mga kapatid. No? Masisira, mapughaw ang kalibutan, mapughaw ang tibuok universo, but ang sulti sa Dios dinhi sa balaan nga kasulatan dili gayud mapanas. No? Daghang kaayo mga attempt throughout the history. Kung nagabasa ka mo sa history mga kaigsunan, daghang kaayo mga attempts sa Roman Empire mga kapatid nga gusto nila panason ang Word of God, no? Na ay mga order sa mga Santo Papa sa unang panahon nga sunugon. Gusto nila sunugon ang King James Version. Gusto nila sunugon ang Word of God. But wala sila nagtagumpay. Wala sila naghimong successful mga kaigsunan, because the promise of God sa atong gisugdan-daan that God's word is powerful ug dili kini maging kawang ug mapughaw man ang tibuok kalibutan, apan ang pulong sa Dios dili gayud mapanas. No? Kay nagaingon sila nga sila ang tag-iya, kami ang tag-iya ni anang Biblia nga imong ginagunitan pastor. No? Ang among simbahan mao tag-iya ni ana, no? Note mga kaigsunan, gitawag na siya nga Biblia because it is a pulong sa Dios, dili na pulong sa tao. Walay maka-church nga makapanag-iya niini mga kaigsunan. Walay tawo nga makapanag-iya niini kundi Dios lamang. That's why gitawag nga pulong sa Dios. Maybe napalit nimo ning English version, nakapalit kag Biblia, imuha ng Biblia mga kaigsunan, pero the word that inside it, ang pulong nga nasa sa pulong sa Dios, dili ka na pulong sa tao, kundi pulong ka na sa Dios. Walay church nga makapagkamaligiya na. I will repeat again mga kaigsunan, ayaw ka mo pagtuo nga sila lang ang may otoridad nga mag-interpret. Kami lang ang naay otoridad ni anak, kay ingon nila ang among church lang. No, it is not mga kaigsunan, because it is the word of God. No? Kung itanaw nimo sa history how our Bible was preserved by the word of God, no? Dili sila lamang ang adunay kopya niining Biblia. So dili ang ilahang church, no? Dili ang ilahang church, kundi ang Dios ang tag-iya niini nga pulong mga kaigsunan. Ug ang iyang pulong according to the word of God, no, sabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hindi ito salita ni Pastor Arnold. Hindi ito salita ng church o ng Santo Papa, but salita ng Panginoon. No, yan ang tatandaan natin. Hindi ito exclusive sa isang grupo lamang mga kapatid, but ito ay exclusive sa pulong at salita ng Panginoon. No, yan ang pagkatandaan natin mga kapatid. No? That the word of God will remain forever. Okay? Ikalima, the word of God is completely sure. No, ang iba mga kapatid, yes, they claim they have their pride na sasabihin nila na galing sa amin ang salita ng Panginoon, kami ang church ng Panginoon, sabihin nila kung wala kami, wala kayong Bible o apan, pero katapwat sila ang number one na lumalabag sa salita ng Panginoon. No? They don't believe on the word sola scriptura. Kung tatanungin mo sila, dahil they believe that mas mataas pa ang kanilang mga kaparian, mas mataas ang otoridad ng tao kaysa salita ng Panginoon. Hindi. No? Dahil sabi ng banal na kasulatan, hindi ito gawa ng tao, mga kapatid. No? 2 Peter, let's read sa 2 Peter, mga kapatid.
Ito mababasa natin sa 2 Peter, salita ng Panginoon. Hindi ito salita ng pang magagalit man kayo. Hindi ito salita ni Pastor Arnold o salita ng tao, kundi ito ay salita ng Panginoon. No? Salita ni Apostol Pedro. Okay? 2 Peter chapter 1 verse 19 hanggang sa 21. Okay, basahin natin ha. We have also more sure word of prophecy, whereinto ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in the dark place until the dawn and the days that star arises in your heart. Sa Tagalog. At kami ay mayroong lalong matatag na salita na hula. Di ba sabi niya? Matatag na salita na hula na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y iyong susundan at gaya ng isang ilawan lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay simulan ng iyong mga puso. Yan ang ibig sabihin ng salita, mga kapatid. Ito ay light, di ba? Makikita natin. Ito ay nagpapaliwanag sa atin, no? Ang iba mga kapatid, hindi naman sa pag-aano mga kapatid. Imbis na tayo ay maliwanagan, napapalayo sa kanilang interpretasyon. So basahin lang natin ito. Sabi ng Panginoon, no? Dahil ito ay liwanag sa dilim. Ito ang ating gabay, mga kapatid. Ang kanyang salita, mga kapatid. The Word of God, no? Have a good version of the Word of God. I recommend kung meron naman tayong mga translation diyan, no? King James version, tapos interlinear kagaya nitong sa cellphone ko. I'm reading from the King James version, tapos interlinear ng isang na Tagalog na Biblia. Maganda yan, no? So that we can compare and we can learn the Word of God according sa ating mga salita. No? May Cebuano Bible naman tayo, basahin natin. Read the Word of God, mga kapatid. Because ang Word of God, no, sa ikalima natin na punto dyan, the Word of God is completely sure. Sigurado, mga kapatid. Walang duda yan. Paniwalaan natin ang salita ng Panginoon kaysa pagtiwalaan natin ang salita ng tao. No? Dapat kita mutuo sa sulti sa balaan may kasulatan kaysa sulti sa tao, no? One time nga kaigsunan, no, na ako nakasakay nga ingon nila dili na siya mutuo, no? Ingon siya dili siya mutuo na sa pagbalik sa Dios kay buhat-buhat lang kuno na siya sa mga pastor, no? Yes, I said to him, yes, ayaw tuo sa mga pastor, tuo sa balaang kasulatan. No? Kaya nga naman, kumutuo ka sa tao, kung ka nga tao mo, kung nagawali siya mo, adto siya sa impyerno, uban ka. Dili tapi di mo uban niya. Ang atong ubanan, ang pulong sa Dios. No, ang atong tuhuan, ang Dios lang. Ayaw tuo kay Pastor Arnold. Tuo sa pulong sa Dios. No? Kaya naman, dili man ang tao ang makaluwas. Ang Dios, si Ginoong Jesucristo, mao ang atong manluluwas. No? Believe in His Word. And His Word is true. No? Tinuod ang iyang nga pulong. Una nga dapat nato nga saligan. Yan ang dapat natin pananpalatayanan ang kanyang Word of God. No, yan ang kagandahan ng Word ng Panginoon because it is sure and 100% true, mga kapatid. Kaya dapat natin, no, hindi lang dapat na sabihin natin na yes kami, amin yan, no, King James version, amin yan, historically, amin yan, no. Because we need also to plant the Word of God in our hearts, believe it in our hearts, so that it will work and it will magbunga siya sa ating buhay. No, yan ang pinakamaganda, no, na ipapamana natin sa ating mga kaanakan, kung natin mga next generation na to, sa ating mga kabataan, ang atong love from the Word of God. No, yan din ang namana ko sa aking ama, no. Ang aking ama, although he is a Catholic faith defender, si papa ko, no? Pero ang passion ng aking ama sa pag-study sa Word of God, no, nasa amin, no? Nandiyan sa amin ang aming passion sa pagsalita, sa pag-analyze, sa pag-study sa pulong sa Ginoo. Inspired yan galing sa aming ama.
Our father, ang aking ama, mga kaigsunan, ang akong tatay, usa ka Catholic faith defender. And he died as a Catholic faith defender. But, no, it is his choice. We are sharing the word of God to him. It is his choice, no? Na may pride siya na ang church lang namin ang tama, ang church namin magkapaligtas. Ang salita ng Panginoon nagsasabi na hindi tayo maliligtas na sa ating church. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating good works, kundi maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pagtuo lamang diya kay Jesus Christ. Kita maluwas. Ug ato daw ibutang ang pulong sa Dios according sa atong word na gibasa sa 2 Peter chapter 1, no? 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21, ilagay natin sa ating puso ang salita ng Panginoon, no? Sampalatayanan natin ang word of God. Hindi tayo pwede na ako mas matalino sa word of God. Hindi. Akin ang word of God. No, hindi atin ito. This is not our word. It is the word of God. So we need to give the honor and the glory to God. And we need to have our faith founded yan sa word of God. That's why meron tayong tinatawag na sola scriptura, di ba? The Bible alone is our sole authority. No, yan lang, ang Biblia lamang ang ating sole authority. Paglabas sa Biblia, hindi natin yan tinatanggap. Dahil dito nakasalalay ang ating pananampalataya, mga kapatid. By the word of God, we are, no? Yan ang ika-anim, no? Ika-anim na makikita natin sa word of God. God in His words, ha? Ma-identify natin ang Diyos pamamagitan sa kanyang salita, no? Makikilala natin siya pamamagitan sa kanyang salita because God's word is our source of strength. Ulitin ko, ha? God's word is our source of strength. Ang salita ng Panginoon ay ang panggagalingan ng ating lakas. Diagi ka na atong kusog. Diagi ka na atong encouragement. Kung maluya ka, mga kaigsunan, if you are walay mag-encourage sa imo, be encouraged with the word of God. Kung gusto kag inspiration, be inspired by the word of God. No? Kung nagapangita ka sa purpose sa imong kinabuhi, look to the word of God. Search and you will see the great and mighty purpose of God sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Diya sa word of God. Because the word of God is our source of strength. Atong basahon, ha? Atong basahon, mga kaigsunan, base mayon asa man ani mo ginabasa pa Pastor Arnold nga mabasa ba na nato nga ang pulong sa Dios mao ang source sa atong strength, no? Ang uban nagadepend sa ilang kwarta, nagadepend sa ilang mga savings, but ang mga anak sa Dios, they depend solely from the word of God. Let's read, mga kaigsunan, Matthew chapter 4 verse 4. Muna ito mabasa. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Basahon ako sa Tagalog, mga kaigsunan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kaigsunan, yes, palangga na to ang atong sarili. We love ourselves. We inaalagaan natin ito, pinaliliguan natin, nagpapabango tayo, no? We nourish, we eat good food. Kumakain tayo ng masarap, 'di ba? Para tayo lumakas. Pero sabi ng Panginoon, ang tao pala ay hindi lamang mabubuhay sa pamamagitan lamang ng tinapay, no? Dahil ang ating soul ay kailangan ng pagkain. Ang pagkain ng ating kaluluwa, ang pagkaon sa atong kalag, mga kaigsunan, mao ang pulong sa Diyos. The Word of God is our food and sustenance that will give us strength. Magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng inspiration. So kailangan natin ang Word of God. Kaya nga gina-remind tayo that in the beginning God said, and it was so.
Dahil ang pulong sa Dios mo ang sentro sa atong pagtuo. The center of our faith, ang sentro ng ating pananampalataya ay si Jesus na nagligtas sa atin ayon sa kanyang salita. Yan, hindi salita ng tao, hindi salita ng church, hindi salita ng pastor o ng mga kaparian, kundi ito ay salita ng Panginoon. No? Yan ang makita natin, God's word is the source of our strength. No? Klarong-klaro masyado, di ba? Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. No? Yes, mahal natin ang katawan natin. Kailangan natin alagaan ang katawan natin. Ngunit, kailangan din natin i-nourish. Kailangan din natin pangalagaan, pakainin ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Yan mga kapatid. God's word is the source of our strength. Ikapito, na ma-learn natin about the word. No, sino ang Diyos? Pastor, sino ang Diyos at ang kanyang salita? Ang Diyos at ang kanyang salita, God's word is alive, buhay. Dahil tayo ay nagwo-worship, tayo ay nagadaig, nagasimba sa buhi nga Diyos, ang iyang pulong buhi, mga kaigsunan. Dili siya ribulto, dili siya makita lang makita di mo diha mao kini kuno si Jesus Christ, no? They are explaining, nagapalusot sila mga kaigsunan nga kana mao kuno ang dagway ni Jesus Christ. The challenge mga kaigsunan, walay historical record even mga apostles na mao kana ang ilang dagway. So we are worshiping a false image of Jesus Christ. Dili tinuod nga dagway ni Jesus Christ ang ilahang gina-paint, because those paintings, kung imong tanawon, balikan mo ng mga paintings ni Jesus Christ, those are models, Italian models of Jesus Christ. So, in history, in the beginning, we are worshiping, we are bowing down, they are bowing down. Sa unang panahon, we are, no? Kasi Katoliko man mi sa una. So, kita sa una, nagadaig ni ana. But they are false gods. They are idols sa unang panahon. Wala ta makarealize na, pero karon nga gikahayagan na kita sa pulong sa Dios, ang atong Dios o ang iyang pulong buhi. Ang atong ginadayig ang buhi nga Dios. No, wala na to siya ginabaktas-baktas tuwing birthday niya. Wala na to siya ginabaktas-baktas kaya nga naman buhi man siya. No? Wala lamang siya namatay sa cross o gilansang sa cross, kung dili siya nabanhaw mga kaigsunan sa ikatulong nga adlaw. That's why we celebrate Sunday service. We celebrate the Resurrection Sunday because our God is alive. No? We believe on the cross, of course. Nakita ni mga anay pangutana, Pastor Arnold, nganong sa mga uban nga mga picture sa mga nagawali na ay mga cross. Pero kung makita ninyo, ang cross nga ginagamit sa mga Kristohanon, walay tao. Because we believe that Jesus Christ is resurrected. Di ba? Empty cross ang kasagaran. Because we believe that Jesus Christ is no longer in the cross, but He was resurrected. Nabanhaw si Ginoong Kristo. No? So we believe that God and His Word is alive. No? At ang basahon mga kaigsunan, asa man na mabasa, Pastor Arnold? Mabasa kini sa Hebrews, the book of Hebrews, chapter 4, mga kaigsunan. Hebrews chapter 4, mo kinatong mabasa. Hebrews chapter 4, verse 12 to 13. Okay? Atong basahon mga kaigsunan. Ingon sa Hebrews chapter 4 verse 12 to 13, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of a soul and spirit, and of joints and marrow, and discerner of the thoughts and the intents of the heart. Okay, basahin na ito sa Tagalog, ha?
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at ng utak at ng madaling kumilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan at ang kanyang salita, kilala pala, no? Nailhan da ito sa Diyos, mga kaigsunan, no? Mailhan ta sa, kung unsa ta sa sulod, pinaagi sa pulong sa Diyos. Pwede i-divide sa Diyos ang atong kasing-kasing, ang intention na to, no? Ang atong heart, no? Di ba usahay, di ba, na komedya, di ba, sa radyo, maglabayon ako ang unang maigo mo ang makasala unya ni bounce back sa iya. Ang word of God will tell us kung unsa ang tinuod nga unod sa atong kasing-kasing, ano ang nasa puso natin, and He will divide it and He will see kung sino tayo at kilala niya tayo. Yan ang kagandahan ng word. The word of God is alive, no? Every day is a fresh word from the word of God, no? So, yan ang makikita natin. At saka, hindi yan private interpretation. Yan yung sabi nila na kung ano lang ang ibig sabihin para sa akin. Dahil ang salita ng Panginoon ay may sariling definisyon. Ya, no? May sarili itong definition at may sarili itong according sa context ng Biblia. Hindi pwede na abunutin lang natin ng Biblia tapos i-expound natin ng expound dahil ito ay may context, may historical context, may pinagsasabihan, may pinaglalaanan, no? So we need to study carefully the word of God because it is alive. Yan, nabuhay ang pulong sa Diyos, no? And then ika-walo, no, makita na to, God's word is a revelation, no, of God, no? Yes, no? God, no, gigamit sa Diyos ang mga tao through as an instrument by inspiring them, no, gi-inspire, but it is, no, dili siya exclusive sa usa ka tawo lamang, mga kaigsunan, no, dili siya dapat nato exclusive nga among relihiyon mo itag-iya niini. Walay relihiyon nga makapanag-iya niini because kini siya pulong sa Dios, no? Dili kini atong pulong, walay relihiyon nga kami kung wala ang among iglesia, kung wala ang among church, walay pulong sa Dios nga mogawas. Kami ang tag-iya, kamo uban take mo. No, because the word of God belongs to Him, not to the church. It belongs and owned by God and God alone. No? So yan makita natin. And God's word is a revelation. Yan ang nakalimutan nila, mga kapatid. Na sinasabi nila na ilaha. Kung wala daw sila, kung wala ang ilaha nga church, walay pulong sa Diyos. Nakalimutan nila, mga kapatid, that God's word is a revelation from God. No? Kung wala ang Diyos nag-reveal sa iyang pulong, wala tayong Biblia. No? So dili nato angkunon ang glory. No, we should not have. Hindi dapat natin angkinin ang glory because the glory belongs to God and God alone. No? Hindi ito pagmamayari ng isang denominasyon, but God's word is a revelation from God. Okay? So we need to read from the word of God. Anong gagawin natin? Anong dapat kong gawin, Pastor Arnold, sa word of God? Dapat natin basahin. Okay? Joshua, no? Sa book of Joshua, chapter 1. Ito pinaka maganda na verse na binigay sa akin ng aking friend nung nagsisimula pa lamang ako, nung ako'y bata pa. No? Nung ako'y bata pa sa church namin, no? I was a member or was before church goer, no? Binigyan ako ng regalo ng aking Christian friend. Doon ako doon kami ni Kuya Cyril, no, doon kami nag-grow, no. Ang nagbigay sa ating Bible na yan, NIV na Bible, that was my first Bible, si Kuya Jenner, no. And also the church, no, the church was the Bread of Life dati, no, Bread of Life ako dati, no, nung kabataan namin, Bread of Life kami before kami na missionary Baptist, no.
So, bread of life kami dati. But, ang sabi, ang bigay sa akin, may dedication doon from the book of Joshua. Joshua chapter 1. Ito mababasa natin, napakaganda na encouragement. No? Kaya doon yan ang nagbigay sa akin ng inspiration to study and to learn the Word of God more, na magpasok pa sa seminary ng PMBS, no? In order for us or for me to learn deeper from the Word of God, no? Dahil itong sabi sa book of Joshua. No, Joshua chapter 1 verse 8, ito ang sabi. Okay. No? Sabi dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate therein day and night, and shall make observe, do according to all that is written therein, for thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kung gusto pala natin na maging successful sa buhay, basahin natin ang pulong sa Diyos. Di ba? Mahilig tayo magbasa ng mga successful books, successful story, motivational, mas the more dapat natin basahin ang salita ng Panginoon, dahil kung babasahin pala natin ang salita ng Panginoon, magbibigay sa atin ng prosperity. Tingnan natin, ha? Sa Tagalog, Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi ang iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayon, matatamo ang mabuting kawakasan. God will give us success, mga kapatid. Kung gusto mong maging successful in life, basahin ang Word of God, ipamana natin sa ating mga anak, ipamana natin sa ating mga kabataan, the Word of God, mga kapatid. No? That's the Word of God. The Word of God is the revelation of God, and we must study the Word of God. Ano pang dapat natin gawin sa salita ng Panginoon? Okay? Ang dapat natin gawin sa salita ng Panginoon, ito ay ating mahalin, ating ibigin, at sabi dito sa 2 Timothy, okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito naman ang ating mababasa. Diba? Sabi dito, 2 Timothy chapter 3 verse 16, this is our last verse. Sabi dito, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Sa Tagalog, ang lahat ng kautusan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Okay, sa lahat ng pagtuturo natin dapat based sa kasulatan, sa pagsansala, sa pagsaway, at ikatututo na nasa katuwiran. Yan, kung gusto natin na matuto ng katuwiran ng salita ng Panginoon, we need to search the Word of God. We need to love the Word of God. We need to read the Word of God. Yan ang sinasabi ng awitin, ng mga kanta natin. Read your Bible and pray every day. No? Ang tanong natin sa mga kabataan natin, sa mga nakikinig dyan, no? Are we reading the Word of God? Are we listening still the Word of God? Mahal pa ba natin ang Panginoon? No? O di kaya baka ang gusto lang natin mga panalangin ng Panginoon? Tayo lang gusto mag-receive ng panalangin ng Panginoon, but in the time of worship, wala tayong panahon sa Panginoon. No? Tatawagin tayo, halika, magsimba tayo, halika, magdayig ta sa pangalan sa Diyos. Ay, busy ko, pastor. Busy ko. No? Magabot ang panahon, mga kaigsunan, ang Ginoo na po ang mabisi sa tua, di siya maminaw sa itong pangayon. So we need to hear the Word of God. And we need to believe in the Word of God. Mga kapatid, no? Yan ang sabi ng Word of God. 2 Timothy, ito. 2 Timothy chapter 2. Tingnan natin, ha? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi dito, ha? Study to show thyself approved unto God,
a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No? Nasabi dito, no? Pagsikapan mong humanap na subok na Diyos. Okay? Sa Diyos. No? Mangangawang walang manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa isang matuwid, no, na pagtutuwid sa kanyang mga anak. So yan ang kagandahan ng salita ng Panginoon. That's why we believe that sola scriptura. We need to believe in God. We need to trust His Word and His Word. No? Yan ang Word ng Panginoon natin ngayon. Nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Kanyang salita ay makapangyarihan. Ang Kanyang salita ay buhay. Ang Kanyang salita ay napakabuti para sa atin. That's why we need to believe and to trust in the Word of God, mga kapatid. No? Yan kahalagahan natin. Magbigay tayo ng oras. No? Kung minsan, busy na tayo sa ating ginagawa. Busy tayo sa maraming bagay. No? Ang pakikinig at pagbasa ng salita ng Panginoon ay hindi dapat mawawala sa ating schedule, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang source. No? Ito ay hindi natin salita. Hindi salita ng tao, hindi salita ng pope, hindi salita ng pastor, kundi ito ay salita ng Panginoon, mga kapatid. No? At hindi ito masisira, no? Sabi ng ating mga nabasa, no? Mawala na ang lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili, no? So, naway mga kapatid, sana, no, itong Sir Jarrell TV ay nakakatulong sa pag-ano ng salita ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo. God bless and thank you for watching Sir Jarrell TV. Please like, please share, no? Kung gusto niyo manood din kayo sa YouTube. Maraming salamat. Maraming salamat.